O ayan na mga kababayan, nagsalita na si Dean Chase. Rumesback sa mga kasanungulingan nitong sina Clary Ring Castro mga kababayan na gumamit pa ng media as kasangkapan sa pagkakalat ng kanilang propaganda. Itong kanilang diversionary lang ito mga kababayan eh. Itong sinasabi nilang peking dokumento na most likely mga kababayan, ang grupo rin ng mga bangag ang nagpalabas para ipamukha mga kababayan na peke yung issue ni Paulo Tantoco. At ang masama pa dito mga kababayan ay lumalabas sa mga diskusyon ng mga netizens at mga trolls ng mga bangag mga kababayan na dinadawit dito si Dean Chase. Kasi Dean Chase daw ang tuburan ng peking dokumentong iyon. What? Si Dean Chase ba? Talaga lang ha? Pakakasuhan kayo ni Dean Chase. For your information mga kababayan, abogado itong si Dean Chase ha. Particularly mga kababayan, doon siya sa division na kumikilatis sa kaso ng fraud. Oh, alam niya mga kababayan kumilatis ng dokumento. Kaya galit na galit si Dean Chase mga kababayan eh. Dito sa mga kasinungalingan ni na Claire Castro, panoorin niyo po. May tanong ako. Clarissa, Claire Ring. Isang Castro na kidnapper at saka Net25. Oh. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Oo nga, saan nyo nakuha yan? Mga jutang ginemes nyo. Jutang ginemes. Saan nyo nakuha yan? Oo. Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Wala. Ang kanilang team lang mga kababay, si one-man team na si Clary Ring. Saan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Oh, Net25. Di ba kayo? Pa-investigate pa daw mga kababayan. Hello. Malinaw naman mga kababayan na yung tinutukoy nila, hindi naman yun official na dokumento. Sa outlet kayo. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Wala nga silang mapakita na original. Kaya nga nung nakita ko, si Claire Castro, may pinakitang document, sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. Oo may nga. Nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Siya ang pinagbintangan ng mga grupo ni Bangag mga kababayan yung mga vloggers si Bangag. At mga trolls si Bangag. Dinidikit kay Dean Chase mga kababayan yung peke. Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, peke ang document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganun? Wala. Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Nitong si Tanim Fake Document, Claire Castro, Malacanang. At saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready so for bad, you guys. Net25, so bad. Sasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. Abogado. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Naaamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? Diba? So, eto na. For soft legal copies kasi, tapos siya pa ang pagbibintangan mga kababayan na napakalat daw ng peking dokumento. What? Na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay? Dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. So like this one, eto, ha? Asan na yun? Papakita ko. Step. Galit na. Oh. Okay, try natin ha. Ito kasi mangyayari, pag itry mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O ito, edit.
ano to legit PDF. document to Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. Ano yan? O, Beverly Hills. Seal na. So, i-edit natin. Tingnan Sige. nyo kung anong mangyayari kung i-edit natin. O yan. May lumabas na pop-up. O ito. Kailangan ng password. Yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige. Balik natin. Ina. Jutang Ginemez. Claire Castro ka. Now knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud. Diba? Screenshot. Right protect yan. Yan na mga kababayan. Kapag screenshot na ang pinapakita, wag na kayong maniwala agad-agad. What you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark or the magic watermark. Magic so what is the magic watermark? Clarissa, napinsan ng isang Castro na kidnapper. Paki-google na lang. Okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics. Tang-ina. Magic watermark. Bobo. Oo, Bob. Basta na nga yun. Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Sige, para ano namin yan. Okay, ito na. Malaman din namin kung ano magic watermark makaspot ng magic watermark. Okay. So, this is the magic watermark. Yan pala. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Parang Ayan, yan ang watermark. Parang shadow lang. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag iprinit mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal. Okay. Tapos kung pag-print mo mga kababayan, andun yung parang shadow, parang inedit lang, hindi magic. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita nyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Wala! Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Tapos, basta na yun. Pakinig ka dito, Claire Castro. Pag print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So, every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you. Okay? Bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So, nawala ng watermark. Okay? So, inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi, Net25, kayo pala tampered. Heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken. Nakisabay kasi sila sa naratiba ni Claire Ring. And the document has been tampered with. Malinaw yan Tampered! So now, tell me, Net25, how did you get that document? Di ba? Where did you get that document from? Better question. Baka sa Malacanang lang din. From whom
did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? Oh, di ba? Oh, yan ang katanungan, The mga kababayan. document that you have posted on your page Tapos sabi pa nila, investigate. Oh, ganito na dapat mag-investigate. is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Ikakasira nyo to ng 25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Patay kang bata ka. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala. Hindi nila alam. Kayo yan. Wala. Sakit ang ulo ni Dean Chase. Now, as what we've discussed earlier, okay, so basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag walang watermark, nawawala yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Auntie Claire. Now, as you can see, doon sa document obvious sa peke. even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yon pink line, Clarissa. Page break yon. Pink line. Okay, as what we've discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yon, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko tatanggapin. Automatic na, mga kababayan, na considered not legit. Ganun lang yun kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin. Bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang? Punta kasi sa Ito ang bulsa. team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Yan. Isa lang namang hingi namin naming mga taong bayan. Gusto namin magpa-hair follicle test ka. To know if you are sane to run a country. Hindi ka presidente sa chapel. Presidente ka sa bansa. Sabi nila, pang barangay captain lang daw. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? Maraming galit pero walang magagawa hanggang galit na lang, mga kababayan. Kung pwede lang magickin. If you want to clear your name, hair follicle test. Ayaw daw. Jutam. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post the comments below.